The all-day voting whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Ayun nga at nagsimula na ng second phase ng tournament, kaya unti-unti nang nagtipon-tipon ang mga miyembro ng pavilion sa isang cliff. Nandun na sina Shi at Yu, at makalipas ang ilang minuto, dumating na rin sina Liu Fengmang, Su, at si Gian. Napansin ni Yu na may chicks nang kasama sila Liu Fengmang, kaya napatanong ito kung sino ang dalaga. Ipinakilala ni Liu Fengmang si Gian mula sa Hongluan Building, pero bago pa siya makapagsalita ng buo, sumingit na si Gian at sinabing girlfriend daw siya ni Liu Fengmang. Lubos kinataranta na nga ito ng ating bida at saka ba ay sinubukang ipaliwanag na misunderstanding lang yun. Ngunit huli na, dahil naniwala na ang lahat, at very supportive pa nga ang mga ito, hanggang sa biglang nagkaroon ng announcement na 15 factions na lang ang natitira sa tournament. Maya-maya pa, dumating na rin si Gu, pero halatang may bumabagabag rito. Tinanong siya ni Shi kung hindi ba ito nakaipon ng orbs, ngunit dinedma lang ng dalaga at hindi raw yun ang problema. Nakita nga raw niya si Duan, at ang pet nitong si Jaime, na buhay pa. Pero imbes na matuwa, ay kinakabahan nitong si Gu, dahil parang may mali raw kay Jaime, nabubulok ang katawan, at parang zombie. Nang marinig ito ni Liu Fengmang, naalala niya agad ang nangyari sa pet niyang whale sa past life niya. Sigurado siyang may kinalaman ang faction na sinalihan ni Duan sa mga pangyayaring yun. Galit na galit si Liu Fengmang sa mga nalaman at gustong malaman kung nasaan si Duan. Ngunit agad ding pinigilan ang nadarama at baka makahalata ang mga kasamahan niya, at hindi raw siya pwedeng magpadala sa emosyon, dahil kailangan nilang makaakyat sa rankings muna. Since nagsimula na ang Phase 2, kailangan nilang magplano agad. May 200 orbs pa raw na nakakalat sa isla, pero delikado kung maghihiwalay-hiwalay sila. Nagsuggest si Su na mag-team up sila para mang-agaw ng bracelet sa ibang players. Medyo risky nga lang pero magandang diskarte. Di sumang-ayon si Shi dahil wala raw siyang tiwala kay Su, at saka bawal namang pumatay ng trainers. Dito na nga sumingit si Liu Fengmang at makakakuha raw sila ng bracelets ng walang patayan basta may paghahanda. Ilang minuto lang, ginamit nilang patibong ang ilang peking orb, na siyang agad namang bumiktima sa dalawang miyembro ng U2 sect. Nagpadala ng pet ang isa para kunin ang orbs, pero nang subukan niyang i-absorb, wala namang nangyari. Illusion lang pala lahat ng orbs at mga bato lang. Dito na nga sila na corner nila Liu Fengmang. Aatake pa sana ang isa gamit ang wolf pet nito, pero binanatan agad ni Thornback ng mga spikes kaya napa-arc habang tumatakbo. Sa malas nito ay rekta na nga nitong sinalo ang mapanghing paralyzing ihi ni Teddy ayun tamba ang tanga. Yung isa naman, tinangkapang lumaban, pero bago pa ito makaporma, umeksena na si Cactus at binalibag ito, pati rin ang kasamahan nito na sinungalngal nito sa lupa. May paihin na naman si Teddy hanggang sa kunin na ni Liu Fengmang ang bracelets nila. Isa na may 5 points, yung isa naman may 9 points, na siyang kinatuwa ni Shi. Pero syempre, sumingit si Su, at gusto rin daw niya ng share kasi parte siya ng plano. Dito na naman nga nagtalo sila Shi at Su, pero habang distracted ang lahat, biglang may kalaban na sumunggab kay Gian, ang grupo ni Boy Uod kanina na binanatan ni Yu. Dito na nga sila pinagbantaan ng mga ito, na ngayong hawak na raw nila ang isa sa kanilang mga kasamahan, ay ibigay ang mga bracelets nila o papatayin daw itong dalaga. Dahil dito ay sinubukang mag-bluff ni Su, at sinabing wala silang pakialam kay Gian dahil hindi naman ito member ng pavilion. Pero hindi nagpauto ang kalaban dahil kitang-kita raw sa kanila kanina na close sila sa dalaga. Lumapit si Liu Fengmang at nagsabing ibibigay niya ang 2 bracelets na nakuha nila, basta't pakawalan lamang si Gian. May 9 points daw ito, at pangakong di raw nila babawiin basta't safe ang dalaga. Kinilig na nga si Gian sa mga narinig, at hindi niya akalaing mahalaga pa rin siya kay Liu Fengmang. Habang agad namang sumang-ayon ang mga kalaban sa deal ng ating bida. Tinapon ni Liu Fengmang ang mga bracelets, at sinabing tuparin ang kanilang kasunduan. Pumayag naman ang leader, pero bago raw niya pakawalan ang dalaga, kailangan muna niyang makalayo para sigurado siyang walang aatake. Kinagalit na nga nila ito dahil ang daming pakulo ng kalaban. Pero paalala ng kalaban na hawak pa rin niya ang buhay ni Gian kaya wala silang magagawa. Dito na nga nagsalita si Gian at humingi ng sorry sa lahat. Payag siyang isakripisyo ang sarili para lang matapos na ito, sabay kindat kay Liu Fengmang at sinabing magtiwala sa kanya.
Wala nang ang nagawa si Liu Fengmang kundi pumayag na lamang, ngunit may babala siya sa mga ito, na kapag may nangyaring masama kay Gian, ay huhuntingin niya hanggang sa pinakahuling miyembro ang buong Baneful Faction. Habang papalayo ang leader ng Baneful Faction kasama si Gian, ay iniwan muna nito ang dalawang kasamahan nito para bantayan ang mga pavilion members at siguraduhing walang susunod. Pumayag naman si Liu Fengmang pero hindi siya mapakali dahil may kutob siyang may binabalak si Gian. Maya-maya, may announcement na biglang lumabas, eliminated na raw si Gian. Nalubos kinagulat ng ating bida, di pa man nagtatagal, ay may panibagong announcement ulit, kung saan sinabing eliminated na rin daw ang Baneful Faction leader. Naguluhan na nga si Liu Fengmang sa mga nangyayari, kaya iniwan muna niya ang iba para hanapin si Gian, pero nauna na itong samalubong sa kanya, at tila kanina pa naghihintay na lubos niyang pinagtaka. Abat may pa-flashback na nga si ate mo, habang magkasama silang naglalakad ng kalaban kanina, bigla itong huminto at nagsabing thank you sa kalaban, dahil sa pag-hostage daw nito sa kanya, ay nakita niyang nag-alala si Liu Fengmang sa kanya, na lubos niyang kinatuwa. Pero di raw ibig sabihin na naka-hostage siya, ay wala siyang laban dito. Dito na nga siya biglang nag-summon ng pet, na nagngangalang Foxy, na siya nang ang basic nag-hypnotized sa kalaban pati nasa uod. Nilapitan ni Gian ang leader at nagdeklara ng surrender, at wala naman talaga raw siyang balak manalo sa tournament. At ayon sa rules, kapag may sumalakay sa isang sumuko, ay matik disqualified agad. Kaya habang tulala pa ang leader, inutusan niya itong hampasin siya sa ulo, at ayun, basic tanggal buong faction nila. Di na nga makapaniwala si Liu Fengmang sa ginawa ng dalaga, at since nakamit naman na ni Gian ang goal niya, at bilang pasasalamat, ay binigay na nga nito ang bracelet ng kalaban sa ating bida. Sa control room naman, nagtataka si Linso kung bakit biglang eliminated ang buong Baneful Faction. Dito na nga pinaliwanag ng governor na disqualified ang mga ito dahil lumabag sa rules. May mga examiner na pinadala para kunin ang mga na-eliminate, at bago nga umalis si Gian, humingi ito ng sorry sa lahat dahil sa gulong na dala niya. Wala naman itong naging kaso sa lahat dahil ang dami naman daw nilang puntos na nakuha dahil sa kanya. Abat inimbitahan pa nga siya nila Yu na sumama sa celebration ng pavilion after ng tournament. Baka ayaw naman daw ni Liu Fengmang, ika na nga nito pero agad kinontra ng lahat at mag-jowa naman daw sila kaya walang magiging problema. Wala nang ang nagawa si Liu Fengmang kundi sakyan na lamang ang lahat at pagbigyan ang dalaga. Tinanong ni Gian kung gusto ba niya ng goodbye kiss. Agad na tumanggi si Liu Fengmang, kaya sumakay na lamang si Gian sa Griffin at lumipad palayo. Habang nasa ere, napaisip si Gian, ang dami na raw pinagbago ni Liu Fengmang, at parang ibang tao na siya. Na mas bet nga raw niya ngayon, sabay sigaw na sa kanya lang daw siya. Ngiwi-ngiwi na nga itong ating bida, habang mapanghusgang mga tingin ang binanat sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Kalaunan ay kwenta na nga nila ang mga puntos nila, na nag-total ng 26 points, plus yung dati nilang 20 points, kaya 46 na lahat-lahat. Agad-agad humirit si Su, na gusto rin daw niya ng share. Ayun 5 points na nga binigay nila dito. Nang magkaayos na sila sa hatian ng points, na-update na rin ang scoreboard. Sa control room, tuwang-tuwa sila Tanshu at Linsu, dahil umakyat na sa second place ang pavilion. Nasa 41 points na sila ngayon. Puri si Tanshu sa grupo, dahil bukod sa second place na, ay walang casualty pa. Napansin ni Linso na may isang pavilion member na mataas ang points, kaya tinanong niya kung sino ito. Sagot naman ni Tanshu, na si Jun Yanzi daw ito, pero ang totoo, alias lamang ito ni Liu Fengmang, at ginamit lang ang fake name para maiwasang mat race, since wanted pa siya bilang si Liu Fengmang. Natuwa si Linso at excited siyang makilala si Jun Yanzi, kaya niyaya na nga niya si Tanshu na bumisita sa pavilion pagtapos ng tournament. Matapos ang announcement ng rankings nila, kung saan nangunguna ang Beacon Society na may 54 points, pangalawa ang Lingxiao Pavilion na may 41 points, at Raksha Sect na may 43 points, ay muling may pa-announcement sa kanila, kung saan wala nang pwedeng sumuko mula rito, at magsisimula na ang final phase. Napansin ni Linso na lumulubog na ang isla, kaya tinanong niya ang governor ukol dito. Dito na nga pinaalala ng governor ang mga naunang rules, kung saan kapag nabasa ang bracelet ng tubig ay disqualified na, kaya ang lahat ay mapipilitang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng isla,
At dahil dito, mas marami ng magkakabanggaan. May 2 oras na lang bago tuluyang lumubog ang isla. At pagkatapos nun, ay final rankings na. Balik sa isla, ay agad na ngang tumatakbo sina Liu Fengmang at mga kasama niya paakyat. Lalo na at mas delikado na ngayon, dahil wala ng surrender option, at pwedeng umatake ang kahit sino. Walang ano-ano'y bigla na nga silang inatake ng slash ni Jaime, at dumating si Duan kasama ang bagong faction nito. Pagkakita pa lang dito ni Liu Fengmang, ay agad siyang nagtanong kung anong ginawa ni Duan at naging bulok na halimaw si Jaime. Binara lamang ito ni Duan, at wala raw siyang karapatang magtanong, lalo na't isa lang siyang low-rankang newcomer. Dito na nga inutusan ni Duan ang mga kasama niyang bahala na sa iba, habang siya raw ang makikipaglaban kina Guo at Shi. Habang distracted si Liu Fengmang, biglang may tentacle na hamatak sa paa niya, sabay hila papuntang tubig. Pero wise itong si Liu Fengmang, dahil hinubad niya agad ang bracelet at itinapon kay Su. May 3 minutes siya para makabalik sa lupa at maisuot muli ang bracelet kundi ay disqualified siya. Sa ilalim ng tubig, hinarap niya ang isang dambuhalang octopus pet. Ngunit imbis na matakot, ay natuwa pa ito dahil perfect chance nga raw ito sa ating bida para magamit niya si Nyan. Pabigyan chance din Lods like at subscribe ko dyan, salamat.